Hindi lang UFO files ang inilabas ng Pentagon, naglabas din sila ng ebidensya ng mga imposibleng bagay. Hindi ito chismis o leak lang. Mga dokumentadong engkwentro ito na hindi pa rin may paliwanag ng Pentagon hanggang ngayon. At ang pinaka nakakabahala, ito ang mga bagay na gusto nilang makita mo. Bilang 50. Noong Setyembre 2023, iniimbestigahan ng FBI ang nakita ng drone operator sa isang lugar sa US. Sa isang declassified na video, sinabi ng lalaki na siya at ang mga kasamahan niya ay nakakita ng maliwanag na ilaw sa abot tanaw. Napapalibutan ng matinding liwanag, ang bagay ay metallic gray, pahaba, kasing haba ng 1 hanggang 2 Black Hawk helicopter at mas malaki kaysa drone. Mukha itong sasakyan pero walang tambutso o pakpak. Nakaangat ito ng mga 5,000 talampakan at gumalaw mula silangan hanggang kanluran. Pagkalipas ng 5-10 segundo, nawala na ito. Natakot ang lalaki. Kinagabihan, binagyo ang bayan. Kabado pa rin siya sa hotel nang biglang mamatay ang TV niya. Sinabi niya sa FBI na 2 gabi siyang halos hindi makatulog at binabagabag ng kakaibang panaginip. Nakipag-ugnayan ba siya? Para mas maintindihan natin, balikan natin kung kailan nagsimula ang lahat ng usapan tungkol sa UFO sa USA. Numero 4, Naputsyam. Pagkatapos ng ikalawang digmaang pandigdig, inaalam ng US at Britanya kung may nagawang super sandata ang mga Nazi siyentipiko. Mayroon nga silang VV-1 at VV-2 rocket, pero ayon sa declassified na dokumento, may nakita sa langit sa Europa na hindi rocket. Noong Nobyembre 4, 1948, sinabi ng isang top secret na dokumento ng US Air Force Europe, matagal na kaming nababahala sa paulit-ulit na ulat ng mga lumilipad na platito. Isa sa mga makinang ito ay namataan ayon sa ulat na nakalutang sa itaas ng Neubiberg Air Base nang humigit kumulang 30 minuto. Naguluhan ang mga autoridad ng US at isinulat na ang mga sasakyang ito ay lampas sa saklaw ng kasalukuyang intelihensya. Numero 48. Ayon sa isang lihim na ulat, isa sa mga makinang ito ay may matinding kakayahan sa pagmaniobra, kayang halos lumutang at may oval na disc na disenyo na may dome sa ibabaw. Ang kakayahang biglang maglaho sa pamamagitan ng matinding bilis o tuluyang pagdidisintegrate at ang kakayahang magsama-sama o bumuo ng masikip na formasyon ng napakabilis. Wala pang nagawang ganun ang tao, kaya ano ang nakita nila? Numero 47. Isa sa mga lalaking pinag-aralang intindihin ang makinang tila alien ay ang direktor ng FBI, si J. Edgar Hoover. Ayon sa declassified files, hindi siya naniniwala pero halos linggo-linggo may bagong UFO na dokumentong dumadating sa kanyang mesa. Isa sa mga iyon ay nagpapakita na noong Oktubre 1967, may isang babae na nagpunta sa opisina ng FBI sa Dallas. Sinabi niya na noong Hulyo ng taong yon, siya ay dinukot ng mga alien. Ayon sa kanya, isang nilalang mula sa ibang planeta na nag-anyong tao ang nagsakay sa kanya sa spaceship papuntang kalangitan at nagbigay ng mahalagang impormasyon. Sinabi niya na ayon sa mga alien, noong Mayo 22, 1962, nagpaputok ng misel ang mga puwersa ng Amerika sa isang UFO sa ibabaw ng Afrika, ngunit naprotektahan ng sasakyan ng sarili nito gamit ang isang force field. Sinabi rin niya na minonitor ng US forces ang isa pang UFO sa Antarctica noong Agosto 20, 1967. Iginiit ng babae na kung mapatunayan ng investigador ang mga insidente, totoo ang kanyang kwento, ngunit tumanggi siyang magpakilala. Babala niya, madalas raw napapahamak o nawawala ang nagbubunyag ng tungkol sa UFO. Kahit parang baliw pakinggan, tuloy-tuloy pa rin ang mga reklamo sa FBI. Noong Mayo 14, 1969, isang lalaking nagngangalang Larry Stevens ang sumulat sa ahensya. Hiniling niya sa mga ahente na imbestigahan ang mga balitang tungkol sa mga lalaking nakaitim na nagmamaneho ng itim na sasakyan at di umano'y nananakot o nagpapanggap na FBI sa mga saksi ng UFO. Minsan, tinataboy lang ang mga tao sa mga file na ito bilang siraulo o naghahanap ng atensyon, pero marami sa ulat ay galing sa kagalang-galang na pinagmulan. Bilang 46 sundalo mula sa ika-100 at 47 Airways and Air Communications Squadron na nakatalaga sa Guam ang nagulat na bandang 10:40 ng umaga. Noong Agosto 14, 1946, nakita nila ang 2 hugis gasuklay na bagay na mabilis na dumaan sa itaas. Tinatayang mas mabilis pa ito ng 2 beses kaysa sa pinakamabilis na fighter aircraft ng Amerika. Habang lumilipad sa 1,200 talampakan, biglang nagzigzag ang mga bagay bago tuluyang nawala. Medyo kakaiba pakinggan, lalo na mula sa militar, pero tuloy ang mga ganitong ulat hanggang ika-21 siglo. Numero 45.
Noong Mayo, 2,027 empleyado ng pamahalaang federal ang nagulat ng hindi may paliwanag na nakita sa kalangitan sa kanlurang US sa loob ng 2 araw. Kaganapan 1, tatlong magkakahiwalay na grupo ng mga espesyal na ahente ng federal na tagapagpatupad ng batas ang nagulat na nakakita sila ng 2 o 3 kumikislap na pulang bilog na nakabitin sa kalangitan sa gabi. Sabi nila, ang malalaking bagay ay naglalabas ng maliliit na bilog, parang inang sasakyan na lumalabas ang maliliit na sasakyan. Biglang bumaba ang maliliit na ilaw bago tuluyang naglaho. Kaganapan 2. Ilang ahente ang naglarawan na nakakita sila ng isang pulang bilog na nakabitin sa ibabaw ng isang mabatang tuktok na tila nakakabit dito sa pamamagitan ng isang kumikislap na sinulid ng liwanag. Ang bagay ay lumulutang ng walang kahit anong ingay. Inilarawan ito ng saksi na parang mata ni Sauron sa Lord of the Rings. Pagkalipas ng halos 1 minutong hindi gumagalaw, bigla itong nawala. Kaganapan 3. 2 ahente ang nagulat ng isang kotse na gumagalaw sa bawal na lugar sa gabi. Ngunit may kakaiba. Ang sasakyan na may pulang at puting ilaw ay lumulutang mga 3 talampakan mula sa lupa. Nang lumapit ang mga ahente, dumulas ang bagay sa disyerto na ayon sa saksi ay parang walang pagtutol. Hanggang ngayon, wala pa ring malinaw na paliwanag ang saksi at US autoridad sa kanilang nakita. Gawin nating simple itong susunod. Simple pero nakakabaliw. Numero 44. Isang declassified composite sketch ang nagpapakita na nakita raw ng mga saksi sa langit ayon sa FBI. Pero hindi ito nangyari nung panahon ng UFO hysteria nung mga dekada 40 o 50. Nangyari ito nung 2023. Inilarawan ng mga saksi ang bronze na metallic ellipsoid na lumabas mula sa nakakasilo na liwanag bago biglang naglaho. At ito pa lang ang simula. Numero 43. Noong Abril 24, 1,964 hinahabol ni Pulis Lonnie Zamora ang isang mabilis na sasakyan sa Socorro, New Mexico nang makita niyang may apoy at makarinig ng kakaibang ugong. Akala niya ay pagsabog ng gusali iyon, ngunit nang lumapit siya, nakita niyang lumilipad ito. Walang usok at nag-iba ang ugong. Lumapit siya at nakita ang makinang na bagay na may 2 paa sa lupa. Malapit dito, may 2 taong nakaputing overalls. Isa ba itong uri ng aksidente? Lumapit pa siya para makatulong pero biglang may isa pang ugong at biglang gumalaw pataas ang bagay na yon na may apoy na lumalabas sa ilalim nito. Ang pangyayaring ito ay nakilala bilang insidente ni Lonnie Zamora. Hindi kailanman napatunayan kung ano talaga ang nakita niya noong araw na yon, pero parang kapareho ito ng nakita ng isang mataas na opisyal ng intelihensya ng US noong 2025. Bilang 42 lubang na redact ang declassified file na ito. Walang binigay na lokasyon pero bandang 5:00 ng hapon. Sa isang high security test site sa US, may opisyal na nakakita ng orb sa langit at nakarinig ng malakas na tunog na parang may bumagsak. Kumuha siya ng helicopter para maghanap. Sabi ng lalaki, siya at isang opisyal ay nakakita ng mainit na bagay na lumulutang malapit sa lugar kung saan lumapag ang unang bagay. Tumungo ito sa silangan at pagkatapos ay sa timog at tila nahati ito sa 2 magkahiwalay na piraso, pareho silang gumagalaw ng mabilis. Pagkatapos, lumitaw ang 2 malalaking bilog na magkatabi at kumikislap. Oval ang hugis nila, kahel ang kulay, may puti o dilaw na gitna at naglalabas ng liwanag. May isa pang lumitaw, sinundan pa, hanggang naging 5 silang sabay-sabay lumutang sandali bago naglaho. Nakita ulit ng mga lalaki ang mga iyon sa bundok na gumagalaw pahalang. Nawala, pero 3 biglang lumitaw at bumuo ng tatsulok. Hindi tiyak kung ano ang nakita nila, kaya minamasdan ba tayo? Numero 41. Kung oo, baka ito ang paliwanag sa nakita ng mga astronaut ng NASA noong Disyembre 1972 sa misyon ng Apollo 17. Kumuha ang ahensya ng litrato ng 3 tuldok sa kalawakan na bumubuo ng tatsulok mula sa buwan. Hanggang ngayon, di pa rin alam kung ano ang mga iyon. Numero 40. Noong 2025, nagsumite ang FBI ng larawan sa All-Domain Anomaly Resolution Office ng Pentagon, AARO, bilang isang hindi pa natutukoy na di pangkaraniwang phenomenon. Sa unang tingin, mukhang walang laman ang larawan, parang isa lang itong malabong kuha ng langit. Pero kapag tiningnan mong mabuti, may maliit na itim na tuldok. Hindi ito mukhang kakaiba, pero hindi rin ito maipaliwanag. Tulad ng figurang lumabas sa isa pang larawan, ito ay hugis helicopter pero tiyak na walang helicopter sa langit nang kunan ang larawan. Minsan, sobrang lapit na ng mga bagay na yon kaya nakakabahala. Numero 39. Si Vladislav Krasuski, isang Polish na bilanggo ng digmaan noong 1944 ay nagmamaneho ng traktora malapit sa kampo ng mga Aleman na kanyang pinagtatrabahuan.
Nang malapit na siya sa latian, namatay ang makina at may narinig siyang matinis na ugong mula sa malayo. Isang SS na gwardiya ang lumitaw at tumulong magpaandar ng traktora. Hindi gaanong inisip ng mga manggagawa iyon. Pagkalipas ng 3 oras, napatingala sila at nakita ang isang sasakyang patayong tumataas papuntang langit. Dahan-dahan itong lumutang sa gilid at nawala sa likod ng ilang puno. Bilog ito, may diametro na 200 at 25-300, talampakan kulay madilim na abo at may 2 pangunahing bahagi. May bahagi itong umiikot ng mabilis, nadudulot ng tinatawag na tuloy-tuloy na malabong anyo. Ikinuwento ito ni Krasuski matapos siyang lumapag sa US pagkatapos ng digmaan. Sumumpa siya at 18 pang kasamahan, Polako, Pranses at Ruso ay nakakita ng parehong bagay. Matagal itinago ang impormasyon. Habang sinasabi ng US authorities na walang UFO, patuloy pa rin nilang iniimbestigahan ang mga kwentong tulad ng kay Krasuski. Minsan, ang mga platong lumilipad ay hindi lang panlilinlang. Numero 38. Ang mga declassified na dokumento ay naglalaman ng mga liham sa pagitan ng iba't ibang departamento. Inilalarawan nila mula sa mga hindi maipaliwanag na penomeno hanggang sa mga batang nagbibiro sa bansang madaling maumaling sa UFO. Isa sa mga liham, may petsang Hulyo 11, 1900 at 47 ay nagsasabing tila nakakita si Ginang Easterbrook ng lumilipad na platito sa bakuran ng kanyang bahay sa Twin Falls, Idaho. Narinig niya ang malakas na tunog at lumabas para imbestigahan. Nakita niya ang 2 disk na may plastic na dome. Iniulat ng media sa US ang pagsalakay ng lumilipad na platito sa Twin Falls. Si Guy Bannister, espesyal na ahente ng FBI, ang namahala sa kaso. Kahit sinabing sangkot ang US government sa pagtatakip, iginiit ng FBI na imbento lang ng mga lokal na bata ang lumilipad na platito. Maaring totoo yon, ngunit hindi ibig sabihin na hindi siniseryoso ng ahensya ang ibang ulat ng sightings. Numero 37. Pagsapit ng taong 2024, hindi na napupunta sa FBI ang mga ulat ng UAP sightings at napakabihira na rin ang mga ito. Bihira kung meron man na lumalabas ang mga ito sa mga pahayagan. Katulad ng nakita noong Oktubre kung saan isang hindi pinangalan ng sundalo sa Syria ang nagulat na nakakita siya ng isang hindi pantay at kakaibang hugis ng puting liwanag, inilarawan niyang nakita niya ang maraming liwanag o glare na nagmumula sa hindi kilalang pinagmulan. Isa lang yon sa mga ulat na napunta sa listahan ng mga bagay na hindi maipaliwanag. Numero 36. Noong Setyembre 23, 1947 si General Nathan Twining, isang lubos na iginagalang na opisyal na kalaunan ay naging Chief of Staff ng United States Air Force, ay sumulat ng isang classified na memo na pinamagatang Flying Discs. Hindi nagbibiro si Twining nang isinulat niya na ang phenomenon ay totoo at hindi katang-isip o guni-guni. Inilarawan niya ang mga iniulat na bagay na may sobrang bilis ng pag-akyat, mahusay magmaniobra, lalo na sa pag-ikot at kilos na umiilag. Inamin niya na hindi tiyak kung ang sasakyan ay mano-mano, remote-controlled o automatiko, pero sigurado siyang totoo ang nakikita ng mga tao. Hindi naghahanap ng atensyon o obsessed sa UFO ang mga saksi. Karamihan sa kanila ay sinanay na militar, piloto at tagamasid na eksperto sa sasakyang panghimpapawid. Hindi ibig sabihin na naniniwala si Twining na galing sa kalawakan ng mga iyon. Ang pangunahing takot niya ay baka may dayuhang bansa na nakabuo ng bagong uri ng propulsion na di alam ng ating bansa. Pagkatapos, may namatay habang sinusubukang habulin ang isa. Bilang 35. Noong ika-7 ng Enero, 1948, si Tomas Mantel, isang 25 taong gulang na piloto mula sa National Guard ng Kentucky, ay namatay habang hinahabol ang sinabihan siyang posibleng mapanganib na UFO. Mas maaga noong araw na yon, ang mga karaniwang mamamayan sa paligid ng Maysville, Kentucky, mga 80 milya mula sa Goodman Air Force Base, ay nagsimulang tumawag sa lokal na pulisya upang iulat ang isang kakaibang bagay na gumagalaw sa kalangitan. Pagkatapos, mas marami pang tawag ang dumating. Ikinukuwento ng mga tao ang isang bagay na hindi pa nila nakita. Hindi ito biro. Lalong lumala ang sitwasyon ng iulat ng mga tauhan ng Air Force kasama ang isang base commander at koronel na nakita rin nila ang bagay na yon. Sinabi ng koronel na ito ay napakaputi, parang payong na may pulang guhit sa ilalim. Ilang saksi ang nakakita nito ng mahigit 1 oras. Noong panahong yon, 4 na F-51 Mustang ang nasa impapawid, kabilang ang kay Mantel. Isa ang lumapag para magpakarga ng gasolina habang ang iba ay inutusan sa lubungin ang bagay na yon. Makalipas ng ilang sandali, nag-report si Mantel sa radyo. Nasa itaas at unahan ko ito. Gumagalaw ng mga 100 at 80 milya kada oras kalahati ng bilis ko. Inilarawan niya ang bagay bilang metaliko at napakalaki. 2 piloto ang humabol pero bumalik din ang isa. Patuloy na umakyat si Mantel hanggang mawala ang kontak sa radyo.
Makalipas ang ilang sandali, bumagsak ang kanyang eroplano at nagliyab. Kinabukasan, lumabas sa pahayagan ang mga headline. F-51 at Kapitan Mantel nasawi habang hinahabol ang lumilipad na platito. Sinabi ng US authorities na ang totoong hinabol ni Mantel ay isang classified skyhook balloon, isang lihim na high-altitude research device na hindi pa maaring ilahad sa publiko noon. Hanggang ngayon, may duda pa rin sa nakita niya. Gaya ng susunod na kaso, hindi rin laging maipaliwanag ng US military kung ano ang nakikita ng kanilang tauhan sa kalangitan. Numero 34. Noong Enero 2024, iniulat ng isang operator na may nakita siyang lumilipad na bagay na hugis diamante sa ibabaw ng Mediterranean Sea malapit sa Greece, na may bilis na 434 na knots. Sinabi niyang may hindi gumagalaw na probe sa ibaba at makikita lang ito gamit ang onboard shortwave infrared sensor. Nandun ito pero makalipas ang 2 minuto, nawala na. Madalas yulat ng US military na nakakakita sila ng mga bagay na gumagalaw sa paraang labag sa siyensya, gaya ng nasaksihan ng isang operator sa Arabian Sea noong Oktubre 2020. Bilang 33, ayon sa declassified file, isang lalaki ang nakakita ng bilog at malamig na bagay gamit ang infrared sensor na bumibiyahe sa 300 at 19 degrees hilagang kanluran sa humigit kumulang 20 milya bawat oras. Ang imposibleng bahagi ay nagawa nitong ayon sa ulat, biglang magpalit ng direksyon na hindi kayang gawin ng mga eroplano. Katulad ng mga susunod na kaso, itinago rin ito sa publiko bilang 32. Sa loob ng maraming taon, minamaliit ng mga autoridad ng US ang mga UFO sa publiko, sinasabing hindi ito malaking banta, habang palihim nila itong iniimbestigahan sa pamamagitan ng sunod-sunod na mga lihim na programa, Project Sign, Project Grudge at kalaunan ay Project Blue Book. Isa sa mga kasong yon ay tungkol sa American Airlines DC-6 na umalis sa Washington National Airport noong 1950. Ilang sandali matapos ang paglipad, nakatagpo ang crew ng isang bagay na inilarawan ng piloto bilang isang maliwanag na kumikislap na bagay na papalapit ng direkta sa eroplano. Habang tumingin ako sa kaliwa, iniulat ng piloto na ang bagay ay huminto. Inilarawan niya itong makinis, walang pakpak o buntot. Pagkatapos, umikot ang bagay sa eroplano, lumipat sa kanan, sandaling sumabay, tapos biglang bumilis at lumayo. Pinanood pa raw namin ito ng ilang segundo pa hanggang sa tuluyan itong nawala sa silangan ayon sa kapitan. Hindi pa ako nakakita ng ganito noon o kailanman. Mas nakakabahala ang mga ulat na minsang lumilitaw ang mga kahalintulad na bagay malapit sa ilan sa mga pinakasensitibong pasilidad nuklear ng Amerika bilang 31. Noong 1952, tumanggap ang FBI ng classified na mensahe. May ilang empleyado sa Savannah River Plant ng US Atomic Energy Commission sa South Carolina na nakakita ng 4 na disc-shaped na lumilipad na bagay na lumapit sa planta at biglang nawala. Muli silang nagpakita at muling nawala, inilarawan bilang kulay ginto at mabilis gumalaw. Ganap silang tahimik. At yon ay naging isa na lang ulit na ulat na napabayaan, bilang 30. Tulad ng ginawa ni Ginoong John P. Leggy sa Cotroy, Newfoundland noong Hulyo, 1947. Ayon kay Leggy, nasa labas siya ng tindahan nang may biglang lumiwanag sa langit na hindi bulalakaw o eroplano. Hindi niya pa ito nakita noon. 15 segundo niyang nakita ang lumilipad na hugis disc na sinundan ng hugis konong liwanag sa gabi. Yun lang yon. Ang ulat ay isinailalim sa kumpidensyal at itinago ng maraming dekada, katulad ng susunod na declassified na ulat na ito na mas nakakabaliw pa, bilang 20. Nang sumulat si M. Lenore Corey sa direktor ng Military Intelligence noong Agosto 1947, binigyang diin niya na ayaw niyang ituring na biktima ng mass psychology o isang baliw. Siya ay edukado. Wala siyang interes sa kwento ng lumilipad na platito, pero hindi madali ipaliwanag ang nakita niya mula sa bintana ng bus sa Los Angeles. Isang bagay na hugis platito ang lumilipad sa kalangitan na sinusundan pa ng ilan pang mga bagay sa likuran nito. Magagandang sinag ng liwanag ang tila nagmumula sa mga bagay na yon. Iniisip ni Corey na imposible namang magpaputok ng kakaibang sinag ang US Army sa LA, kaya nagtataka siya kung ano ang nakita niya. Numero 28. Noong 1952, iniulat ng CIA na may mga lumilipad na platito na nakita umanong zigzagging sa mga minahan sa Belgian Congo. Batay sa tala, isang Belgianong piloto ng militar ang humabol gamit ang jet at nakalapit ng mga 375 talampakan sa isa sa mga bagay. Inilarawan niya ang pilap na sasakyan na may umiikot na ilalim at mas mabilis sa match isa may lumabas na apoy sa likod nang bumilis ito at malapit na binantayan ng CIA. Noon may malakas na interes ang ahensya sa Congo at likas nitong yaman. Ilang bahagi ng UK ay naging UFO hotspot sa ilang panahon.
Bilang 27 kasama sa mga ginupit na balita ng FBI, ang isang ulat mula sa medyang Britaniko noong Disyembre 3, 1,950 na nakita sa mga file. Nakakita ng lumilipad na platito ang mga manonood ng football kaya natigil ang laban. Daan-daang tagahanga ang tumingala nang may dumaan na kakaibang puting bagay sa langit. Huminto rin ang laro ng rugby nang makita ng mga manlalaro ang tila sasakyang pangkalawakan ng mga alien. Malinaw na binabantayan ng mga autoridad sa US ang mga nangyayari sa kabila ng Atlantiko. Sa kasamaang palad, karamihan sa balitang nasa mga file ay walang paliwanag kung ano ang iniisip ng mga ahensya ng US tungkol sa kakaibang pangyayari. Numero 26. Noong Oktubre 2001, itinanggi ng mga Ruso sa kagawaran ng estado ng US na nagpalipad sila ng misteryosong mga eroplano sa himpapawid ng Georgia at nagsimulang magbomba. Nagreklamo ang kagawaran ng ugnayang panlabas ng Georgia at sagot ng mga Ruso, hindi yon maaring Ruso kaya UFO ang nakita. Ayon sa mga kumpidensyal na telegrama, mahilig ang mga Ruso sa kakaiba at matinding kasinungalingan. Minsan nagiging palusot ng UFO pero baka tama ang mga Ruso. Na yon isang totoong buhay na pelikula ng takot sa kalawakan. Bilang 25, may ilang kakaibang bagay na nangyari sa misyon ng Apollo 17. Iniulat ni Command Module Pilot Ronald Evans na may napakaliwanag na mga partikulo o piraso na lumulutang at umiikot malapit sa spacecraft habang nagmamanyobra ito. Sang-ayon si Lunar Module Pilot Harrison Jack Schmitt na inilarawan ng nakita na parang mga paputok tuwing ika-4 ng Hulyo. Si Mission Commander Eugene A. Cernan, isang astronaut, ay nagkaroon ng kakaibang karanasan. Hindi siya nakatulog at sinabi niya pagkatapos niya makakita ng mga guhit, may nakita siyang kumikislap na liwanag na parang ilaw ng tren. Sigurado siyang totoong nakita niya ito at hindi lang optical na phenomena. Dito sa lupa, nagiging kakaiba ang mga pangyayari. Bilang 24 ipinakita ng bagong labas na mga file kung gaano kaseryoso ang FBI sa pangangalap ng mga artikulo sa diaryo na may kaugnayan sa UFO. Isa sa mga ito na may petsang Oktubre 14, 1957 ay tampok si Kapitan W.J. Hall, isang piloto ng Western Airlines na minsang nagsabi sa publiko na kalokohan lang ang mga UFO. Nagbago ang isip niya nang makita niya mismo sa Mobile, Alabama. Nagpapalipad siya ng isang maliit na eroplano nang makita niya ang tinawag niyang isang makinang na bulalakaw na lumilipad sa kalangitan. Maliban sa ang bulalakaw na ito ay biglang huminto at bumalik sa pinanggalingan, isang bagay na pisikal na imposibleng mangyari. Pagkatapos ay gumawa ito ng sunod-sunod na matitinding liko na namangha at natakot siya at sapat nang sabihin na ang dating matibay na nagdududa sa UFO ay nagbago na ng pananaw. Hindi lang siya ang nakaranas nito. Bilang 23, noong taong yun din, inamin ni retiradong Navy Admiral Delmer S. Farney, dating namahala sa US Guided Missile Program, ang isang nakakakilabot na bagay. Sinabi niya na may nakita siyang ebidensya ng mga bagay sa langit na gumagalaw ng napakabilis, parang may isip at sa parang imposibleng masabing sa US, Russia o sinuman pa yon. Hindi niya sinabing nakakita siya ng flying saucer pero nilinaw niyang may hindi may paliwanag na bagay doon. Seryoso ang mga taong ito, hindi siraulo. Pagkatapos, naging hugis tabako ang mga saucer. Numero 22. Noong 1954 may mga saksi na nakakita ng bagay na hugis tabako na lumilipad sa Sétif, Algeria na ayon sa tala ng CIA ay nag-iwan ng kumikislap na asul na bakas. Nagulat ang mga manggagawa sa pantalan sa Kuala Lumpur na may nakita silang isa pang sasakyang hugis tabako na dumaan at nag-iwan ng bakas. Sa 5 sumunod na araw, 3 magkakahiwalay na ulat sa Kuala Lumpur ang nagsabing may nakita silang lumilipad na silindrikong makina ayon sa mga declassified na dokumento. Ano ba talaga ang bagay na hugis tabako? Patuloy ang ulat mula sa iba't ibang kontinente. Isang grupo ng hiker sa Saint Mézard, Pransya ang nagsabing nakita nila ang dambuhalang bagay na hugis tabako na lumilipad ng tahimik na lumilipad mga 2,000 talampakan taas. Totoo nga ba ang mga ito? Bilang 21. Sa paglipas ng mga taon, seryosong tinutukan ng US ang mga ulat na yon. Madalas sabihin ng mga eksperto na maaring ipaliwanag ng mga likas na pangyayari ang karamihan sa mga insidente. Ngunit mga 20% ay masyadong kakaiba para maipaliwanag ng makatwiran. Tungkol naman sa makatwirang paliwanag, may isang lalaking madalas mabanggit sa declassified files na nagsabing alam niya eksakto ang mga makinang ito. Bilang 20, si George Klein ay naging pangunahing siyentipiko noong digmaan para sa Nazi War Production Ministry. Isa rin siya sa mga lalaking naniwalang totoo ang Nazi flying saucer. Noong nangongolekta ang FBI ng mga artikulo, may isa na sinabi ni Klein na ang mga UFO ay gawa ng US at Russia na gumagawa ng super sandata matapos nilang kunin ang mga Nazi na siyentipiko pagkatapos ng digmaan. Ang problema sa teoryang ito ay wala namang natuklasang ganitong Nazi wonder weapon.
Gayunpaman, iginiit pa rin ni Klein na siya mismo ay nagtrabaho sa isang prototype ng Nazi flying saucer na ayon sa kanya ay kayang umakyat hanggang 40,000 talampakan sa loob lamang ng 3 minuto. Noong panahong iyon, wala pang kilalang pampublikong eroplano sa mundo na kayang gawin ang ganoon. Maaring nagsisinungaling si Klein, pinalalaki niya, o baka talaga ang mga makapangyarihang bansa ay may teknolohiyang lampas sa alam ng publiko. Numero 11. Noong 1954, iniulat ni Major James Ciccarelli na nakakita siya ng UFO sa Brooklyn Air Force Base, Alabama. Sinabi niyang ito ay eroplano na hindi pa niya nakita na may maiikli at matabang pakpak. Nakita nila sa base sa radar na gumalaw ito ng maayos at tahimik tapos biglang nawala. May iba rin sa Europa na nakakita ng ganito. Sa Sweden, sinabi ni Bengt Nordenskjöld, punong komandante ng Swedish Air Force, na may nakita ang kanyang mga tauhan sa baybayin ng Baltic na imposibleng mangyari. Inilarawan ng mga saksi ang isang metallic na disk na gumagalaw sa paraang di kayang gawin ng karaniwang sasakyang panghimpapawid. Lumipad daw ito ng mas mabilis sa tunog sa taas na nasa 5,000 talampakan. Mas nakababahala ang lokasyon ng pangyayari, malapit sa dating pasilidad ng pananaliksik ng Nazi na ngayon ay kontrolado ng mga Soviet. Pero may lalaking may ibang paliwanag. Numero 17. Si Major Donald Keyhoe, dating Marine Corps Naval Aviator, ay may ibang teorya kaysa kay Klein. Sa mga pahayag na kalaunan ay lumabas sa mga classified na file, iginiit ni Keyhoe na ang mga flying saucer ay hindi talaga mga lihim na super sandata. Iyon ay mga interplanetaryong sasakyan na pinatatakbo ng dayuhang sibilisasyon. Si Keyhoe, na mas alam ang nangyayari sa Air Force kaysa karamihan ng sibilyan, ay nagsabing alam na ito ng gobyerno ng US. Sadya nilang itinago ang katotohanan para iwasan ang panik ng publiko. Malakas ang pagtutol ng Air Force. Iginiit ng mga opisyal na itutuloy nila ang investigasyon sa mga ulat ng UFO. Ngunit ayaw nilang aminin sa publiko ang pag-iral o pinagmulan ng mga lumilipad na platito. Ano ba talaga ang paniniwala ng mga eksperto sa likod ng saradong pinto? Numero 16. Noong Mayo 5, 1955 naglabas ang US Air Force ng espesyal na ulat bilang 14 na pinamagatang pagsusuri ng mga ulat ng hindi kilalang bagay sa himpapawid. Sinuri ng pag-aaral ang humigit kumulang 4,000 ulat ng mga nakitang UFO na iniulat karamihan ng mga karaniwang mamamayan, ngunit pati na rin ng mga tauhan ng militar, mga pulis, mga piloto at iba pang mga opisyal. Ayon sa ulat, karamihan sa mga hindi maipaliwanag na pangyayari ay kulang sa sapat na ebidensya para makabuo ng matibay na konklusyon. Isa ito sa pinakamalaking opisyal na pag-aaral ng UFO na nagawa. Ang konklusyon ay napakababa ng posibilidad na ang mga hindi matukoy na bagay sa himpapawid ay mula sa labas ng mundo. Aminado ang ulat na may ilang hindi pa rin maipaliwanag at hindi lahat ay sumang-ayon sa konklusyon, bilang 15. Tinawag ni Edward James Ruppelt, direktor ng Blue Book at nagpasimula ng terminong UFO na walang kwenta ang press release ng militar ukol sa ulat. Naglansya ng oras magsulat ng libro at sinabing di na tayo makakaiwas sa UFOs. Para sa kanya, hindi lahat kayang ipaliwanag at mahina ang mga investigasyon mayon. Mahalagang sulatin ito. Ang pagpapalit ng flying saucer sa UFO ay mas naayon sa siyentipikong pag-iisip. Pero bumalik na naman ang mga tao sa simula. Wala tayong alam. O baka meron. Bilang 14, noong 1960 si Roscoe H. Hillenkoetter, dating direktor ng CIA at kasapi ng National Investigations Committee on Aerial Phenomena, ay naglabas ng malaking balita sa isang artikulo sa New York Times. Isang kilalang tao sa intelihensya ng Amerika ang nagsabing pinapatahimik ng US Air Force ang sarili nilang tauhan ukol sa UFO para itago ang katotohanan. Ayon sa kanya, ng palihim, seryosong nag-aalala ang matataas na opisyal ng Air Force tungkol sa mga UFO. Dahil sa opisyal na pagtatago at panlilibak, marami ang napaniwala na kalokohan ang mga hindi kilalang lumilipad na bagay. Nagkamali siya, hindi lahat ng tauhan ay pinatahimik. Bilang 13, ayon kay Robert B. Gardner, isang mekanikong pangsubok ng B-29, nakita niya ang dalawang pilak berdeng bagay na mabilis lumipad sa ibabaw ng San Francisco Airport. Ipinaliwanag niya na parang kono ang itsura ng mga iyon na putolang magkabilang dulo, lumilipad sa taas na humigit kumulang 12,000 talampakan sa nakakagulat na 18,000 milya bawat oras. Ang taon ay 1953 at sa panahong yon, ang pinakamabilis na lumilipad na makina ay ang Bell X-1A na kayang umabot ng humigit kumulang 16,000 milya bawat oras. Mayroon bang insidente na nagresulta sa kapanipaniwalang litrato? Bilang 12.
Isa sa mga pangyayaring nakalito sa mga eksperto ay ang larawang kuha ng isang mag-asawa sa isang bukid sa McMinnville, Oregon noong 1950. Ikinuwento ni Paul at Evelyn Trent na nakakita sila ng hugis platitong bagay, humigit kumulang 300 kalampakan ang lapad na lumulutang sa kanilang ari-arian at may patag na ilalim. Tahimik na sinuri ng CIA ang mga litrato habang inilathala ito ng live para makita ng mundo. Sa pagdaan ng panahon, parehong orihinal at negatibo ay sumailalim sa propesyonal na pagsusuri. Noong 1967 na tuklasan ni William Hartman, isang astronomo mula sa Universidad ng Colorado, na inatasang suriin ng kritikal at pabulaanan ang mga pahayag tungkol sa UFO, ang isang nakakagulat na konklusyon. Isa ito sa ilang ulat tungkol sa UFO kung saan lahat ng mga salik na sinuri, geometriko, psikolohikal at pisikal ay lumilitaw na tumutugma sa pahayag na isang pambihirang lumilipad na bagay na kulay pilak, metaliko, hugis disk, may diametrong 10-10 metro at tila gawang tao ang nakita ng dalawang saksi. Hindi nagbago ang kwento ng mag-asawang Trent. Dekada ang lumipas, ngunit nang kapanayamin silang mag-asawa, noong 1977, iginiit pa rin nilang eksaktong ipinapakita ng litrato ang kanilang nakita noon. Nagatubili silang ilabas ang mga larawan dahil natakot silang baka ito ay parte ng lihim na proyektong militar. At mayroon pang isang larawan na magiging alamat. Numero 1. Ayon sa dokumentong FBI noong Hunyo 8, 1967, nagbigay si Paul Pierrel ng impormasyon sa ahensya na maaari nagpapatunay na gumawa ng UFO ang mga Nazi. Ipinahayag ni Pierrel na nakita niya itong lumulutang sa itaas ng Black Forest noong 1944. Ayon sa dokumentong na-declassify na ngayon, sa panahong ito naobserbahan niya ang eroplanong inilarawan sa itaas. Disk ang hugis nito, remote controlled at may jet engine sa labas ng estruktura. Ang makina ay may panlabas na bahagi na umiikot sa paligid ng gitnang dome, habang ang natitirang bahagi nito ay nananatiling nakapirmi. Nakakatuwa na ang mga UFO na nakikita ng tao ay kamukha ng nasa sci-fi movies at si Pierre pa mismo ang kumuha ng litrato. Natira dito ay Xerox na kopya ng negatibo kaya hindi masyadong malinaw. Pinakamahirap ipaliwanag ang mga pangyayaring sabay-sabay nakita ng ilang tao. Numero 10. Pebrero 10, 1950, isa bago mag-alauna ng madaling araw. Isang US Navy Douglas RR-5D na eroplanong may 31 sakay ang lumipad sa itaas ng Keflavik nang may napansin ng crew na imposibleng bagay. Mga 1,500 kalampakan mula sa dagat, may lumitaw na kakaibang kumikislap na bagay sa ibaba nila, tahimik, maliwanag at gumagalaw sa di maipaliwanag na paraan. Ayon sa ulat, lahat ng sakay ng eroplano ay nakakita ng bagay na hugis disk na may kahilpulang liwanag. Habang lumalapit ang bagay, nagkaaberya ang mga instrumento ng mga piloto. Nagmalfunction ang heading indicator, magnetic compass at 2 direction finder. Paglayo ng eroplano sa bagay, agad bumalik sa normal ang mga instrumento. Matagal itong classified, pero base sa mga dokumento, seryosong inimbestigahan ng Navy Intelligence ang insidente. Makalipas ang humigit kumulang 9 na buwan, iniulat na dinalaw ng mga investigador ang piloto at ipinakita sa kanya ang parang police lineup ng mga litrato ng UFO. Tinatanong kung alin man dito ang tumutugma sa nakita niya noong gabi niyon sa ibabaw ng Atlantic. Hindi ito isang taong naghanap lang ng publicity o isang eksentrikong naghahabol ng kasikatan. Isa siyang pinagkakatiwalaang military pilot na ang kwento ay itinuring na kapani-paniwala ng mga taong nag-iimbestiga nito. Gaya rin ng susunod na lalaking ito. Numero 9. Noong 1951 si L. Gordon Cooper ay lumilipad sa Germany gamit ang F-8 Thunderjet nang makita niya ang ilang bagay na gumagalaw sa paraang hindi kayang gawin ng teknolohiya ng tao. Kalaunan, nagtrabaho siya sa NASA para sa Project Mercury, unang space program ng US. Dahil matalino at mapagkakatiwalaan siya, pinakinggan ng mga nakakataas na ikwento niyang may nakita siyang pilak na platito sa langit. Pagkatapos magretiro sa NASA bilang koronel na may 222 oras sa kalawakan, nagsulat siya ng librong nagsasabing pinipigilan ng gobyerno ang impormasyon tungkol sa mga UFO. Ikinuwento niya ang isang insidente noong 1957 kung saan nakunan ng video ng kanyang grupo ang isang platito sa airbase sa California. Pagbigay niya ng pelikula sa Washington, natahimik lahat. Hindi na rin siya nakialam sa sariling kwento. Hanggang sa huli, tiwala siyang may kinalaman ng gobyerno sa pagtatakip ng UFO. May mga kwentong hindi kayang ipaliwanag ng lohika. Numero 8. Sa pagdaan ng panahon, may alegasyon na ginamit ng CIA ang UFO para sa panlilinlang. Maaring tama ang ideyang yan, pero ayon sa mga declassify na dokumento, mas komplikado ang sitwasyon. Ayon sa dokumento, nababahala ang ilang tao sa CIA sa lumalaking pagiging madaling maniwala ng publiko at kung paano ito magagamit ng mga kalabang bansa.
May mga file na tinalakay ang panganib ng mass hysteria na dulot ng Soviet o psychological warfare gamit ang UFO panic. Isang dokumento ang nagsabing dapat bawasan ng ahensya ang pagiging madaling maniwala ng publiko at pagiging madali nilang maimpluwensyahan ng propaganda. Ang pag-aalala na yon ang nagbunsod sa pagbuo ng Robertson Panel noong 1953, suportado ng CIA at pinamunuan ni Howard P. Robertson, isa sa mga pinakarespetadong pisiko sa mundo. Simple lang ang misyon, imbestigahan at pabulaanan ang phenomenon ng mga lumilipad na platito. Nang magsimulang magtrabaho ang panel, ito ang nangyari. 7. Noong taon ding yon nabuo ang panel, isang major sa George Air Force Base, California ang nag-ulat na may nakita siyang 5 malalaking disk na lumilipad na magkakapormasyon sa ibabaw ng base. Hindi lang siya ang nakasaksi. Sa susunod na 12 linggo, may 10 ulat ng kaparehong insidente sa parehong lugar. Noon ding araw na makita ng major ang mga disk, nag-ulat din ang militar sa Davis Mountain Air Force Base sa Arizona na may nakita silang kakaibang bagay. 12 di kilalang bagay ang sabay-sabay na lumipad sa bilis na tinatayang nasa pagitan ng 1,500 at 2,000 milya kada oras. Ito ay uri ng pagpapakita na lampas sa anumang pampublikong alam na umiiral noong 1950. Ang maalamat na Lockheed SR-71 Blackbird ay hindi lilitaw mula sa lihim na mundo ng Area 51 hanggang kalagitnaan ng 1960 dekada. Hindi lang sa US may ulat na mabilis na sasakyan. Noong Setyembre 1953, tumawid sa Hilagang Atlantiko ang mga barkong pandigma ng NATO sa Operation Mainbrace. Sa misyon, iniulat ng Danish na komandante ng hukbong dagat at tauhan ang isang kumikislap na tatsulok na bagay na dumaan sa langit sa bilis na 900 milya kada oras. Kumikislap ito ng kakaibang asul na liwanag. Sa mga sumunod na linggo, dumami ang ulat ng mga nakakita mula sa mga kasali sa ehersisyo, ngunit wala ni isa ang naipaliwanag. Kasunod nito, may insidente sa Yorkshire, Hilagang Inglaterra, kung saan nag-ulat ang RAF na may dikilalang bagay na sumusunod sa kanilang Meteor jet fighter habang lumilipad. Isinalarawan ng tauhan ng himpapawid ang bagay bilang pilak na disk na huminto sa pagbaba at lumutang habang umiikot sa sarili nitong axis. Pagkatapos ay bigla itong bumilis papunta sa kanluran sa hindi ka panipaniwalang bilis. Ngunit ano ang nangyari nang maniwala ang mga investigador na hindi lang sila nakakita, kundi nakahanap ng aktwal na pisikal na ebidensya? Numero 5. Si Arthur Stancel, technician sa Nevada test site, ay naging bahagi ng alamat ng UFO. Sa sinumpaang pahayag, sinabi niyang noong Mayo 21, 1953 tumulong siyang kumuha ng bahagi ng bumagsak na UFO sa Kingman, Arizona. Batay sa kanyang salaysay, ang bagay ay yari sa di familiar na metal na parang brushed aluminum. Kwento niya, sila ng ibang lalaki ang naghukay nito sa buhangin matapos itong bumaon pagkabagsak. Ayon sa kanya, ang sasakyan ay obalo, mga 30 talampakan ang lapad, may 2 umiikot na upuan at kabinang puno ng kakaibang instrumento. Kalaunan, inilarawan niya ito bilang isang hugis patak ng luha na sigarilyo na nakita na ng marami sa buong mundo, isang makinis na sigarilyo. Dumating ang detalye na balang araw ay mararamdaman ng mga Amerikano na hindi sila nag-iisa. Isang tent malapit sa bagay ang nagsilbing silungan ng patay na katawan ng nag-iisang sakay nito ayon sa kanya. Sakay ay ibig sabihin ng alien. Ano nga ba ang nakita ni Stancel? Ayon sa kanya, ang nilalang ay mga 4 na talampakan at maitim na kayumangging balat. May 2 talukap ng mata, butas ng ilong, tainga at maliit na bibig. Sabi niya nakapilak na metallic na damit at skull cap ito. Ayon kay Stancel, hindi siya nag-iisa. May iba pang technician na nakita rin ang parehong bagay noon. Ngayon, heto ang pinakakakaibang bahagi. Pang-4, ayon sa classified na dokumento ng gobyerno, tinukoy ng intelligence official si Arthur Stancel bilang Fritz Werner. Ikinuwento sa mga file na si Stancel at ibang technician ay di umano'y dinala sa crash site gamit ang bus na may itim na bintana. Noong 2024, may isa pang dokumento tungkol kay Werner na lumabas online. Mukhang ito ay mga mensahe sa pagitan ng isang US government official at ni Christopher Mellon, dating Senate Intelligence Committee staff na naging bahagi ng investigasyon ng Pentagon sa UAPs. Sa kanilang pag-uusap, iminungkahi ng opisyal na ang katotohanan tungkol sa Kingman crash ay mag-iiwan ng mga tao na nakanganga sa gulat. Nagsalalita siya tungkol sa insidente na parang aktibo pa rin ito noong 2020-S at iniulat na sinabi niyang kinokolekta pa rin namin ang impormasyon. Iyan ang pananalita na maaring magpahiwatig na umaamin ang mga otoridad na patuloy silang nagtatago o kumukolekta ng impormasyon kaugnay sa kaso.
Kung totoo, lumalabas sa mga mensahe na tila naniniwala ang isang umano'y mataas na opisyal na may katotohanan sa mga pambihirang pahayag ni Stancel. Sa kasamaang palad, ang pinakabagong batch ng mga inilabas na dokumento ay tila hindi nagdadagdag na matibay na ebidensya sa kwento ng Kingman, ngunit ang mga paratang ay nagpapaalala sa amin ng isang pangyayari na nangyari sa UK. Pang-atlo, matapos ang mga taon ng mga sighting at lumalaking kawalan ng tiwala sa mga investigasyon sa UFO na iniugnay sa CIA, nabuo ang Condon Committee. Pinondohan ng US Air Force at Universidad ng Colorado, ang proyektong ito ay para siyentipikong aralin ang mga hindi pa natutukoy na lumilipad na bagay. Isa sa mga kasong napansin ng komite ay nangyari noong 1956 sa Rough Bentwaters, Suffolk, Inglaterra. Sinubabaybayan ng mga radar operator ang isang bagay na gumagalaw ng ilang libong milya bawat oras. Pagkatapos, biglang nagpakita ang radar ng 12-12 ng ganong bagay. Ayon sa ulat, nasuring maayos gumagana ang mga kagamitan. Sabi ng mga saksi, may mga maliit na bagay na mabilis umiikot sa mas malaking bagay at ilang sundalo ang nakakita nito. May halos kaparehong insidente malapit sa RAF Lakenheath. Doon, hindi lang nakita sa radar ang bagay, kundi nakita rin ito ng mga tao. Sabi ng mga saksi, bigla itong huminto sa himpapawid at mabilis na gumalaw. Nakipag-ugnayan ang Lakenheath sa RAF Nysted sa Suffolk at nagpadala ng de Havilland Venom Night Fighter para salubungin ang target. Iniulat ng dalawang tauhan ng Venom na nakita nila ang bagay sa radar at nasaksihan ito. Biglang lumitaw ang target sa likuran nila bago sila makakilos. Naubusan ng gasolina ang jeep kaya tumigil ito sa habulan at lumapag. Tinawag ng Condon Report ang insidente bilang pinaka-nakakalito at kakaibang kasong nasuri nila. Ano nga ba ang mga bagay na kayang lampasan at malusutan ang military aircraft? Magkaugnay ba sila sa mga penomenang iniulat ng mga Amerikanong test pilot at radar crew sa buong mundo noong Cold War? Pangalawa, habang lumilipad sa Mach 4, sinabi ni X-15 pilot Joseph Walker sa radyo na dalawang UFO ang dumaan sa itaas at lumipad sa tabi niya. Abot sila ng 3,400 milya kada oras, kasing bilis ng alinmang eroplano. Sabi niya, nakalapit siya ng 200 talampakan at nakita niyang disk ang hugis ng mga iyon. Hindi na muling nagsalita si Walker ukol sa UFO dahil namatay siya sa aksidente ng group formation noong 1966. Tumatak kay Major Robert White, isa pang X-15 piloto, ang kanyang mga salita. Sa taas na 314,000 talampakan, may nakita siyang mga bagay na lumilipad malapit sa kanya. Sinabi niya sa Time Magazine, may mga bagay talaga doon. Totoong-totoo, mahalaga itong huli. Una, noong 2014 nagtanong ang The Guardian, sa halip na itinatago ang pag-iral ng mga alien, maari ang totoong sabuatan ay ang kumbisihin tayong maniwala sa kanila. Binanggit ng artikulo ang umano'y psychological operation ng CIA na nagpakalat ng pekeng classified UFO documents sa publiko. Kinilala ang mga ito bilang Majestic 12 Papers, mga lihim na file na di umano'y patunay na itinago ng matataas na opisyal ng US ang ebidensya ng alien contact sa loob ng dekada. Bukod sa napatunay ang peke ang mga dokumento, ginawa ito para magpalala ng histerya sa UFO, hindi para pakalmahin. Ang naging resulta nito ay winasak si Paul Bennewitz, isang mananaliksik ng UFO. Matapos makatanggap ng di umano'y lihim na impormasyon mula sa mga intelligence source ng Air Force, naniwala siyang may mga extraterrestrial na gumagalaw sa mundo. Kalaunan, nagkaroon siya ng matinding problema sa pag-iisip. Matagal nang binabalaan ng intelligence agency sa mga file na madaling maapektuhan ng mass hysteria ang mga Amerikano tungkol sa UFOs. May aligasyon na ilang nasa pambansang seguridad ang nagpasiklab ng takot, ngunit walang nakakaalam kung bakit. May ilang mananaliksik na tumutukoy sa Psychological Strategy Board, ahensyang nilikha noong Cold War para mag-coordinate ng psychological operation at propaganda ng Amerika. Kakaunti lang ang ideyang mas nakakabihag sa imahinasyon ng publiko kaysa UFO at maliliit na berdeng nilalang. Lahat ng dokumentong narinig mo ay totoo, pero sa kasaysayan, madalas maghalo ang katotohanan at katang-isip, lalo na kapag may gobyerno, takot, propaganda at ang di alam. Nasa labas ang katotohanan at maaring napakatao nito o baka hindi. Kung ebidensya ang hanap mo, hindi na lang ito nakabaon sa mga file ng Pentagon. Makikita ito sa malalapit na engkwentro na nasaksihan ng bihasang tauhan na alam ang dapat at di dapat makita sa himpapawid. Alamin ang nakita nila sa aktual na video ng militar ng US na nag-intercept ng mga UFO o panurin mo ito.